magkakaroon ng online meditation and prayer every Monday, Wednesday, and Friday. So, ito nga pala po si Pastor Jimmy Evangelista mula po sila ng Sambales City, Lighting Minds. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Sumayin niyo ang pag-ibig ng Diyos, sumayin niyo ang pagkapala ng Panginoon, ang walang hanggang patnubay ng Panginoon ay sumayin niyo lahat. Saan man kayo naroon? Kayo man ay nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, tandaan po natin, God is everywhere. Amen. Ang Diyos ang may kalinga at ang Diyos ang patuloy na mag-aalaga sa iyo. Kaya sa umaga nito, habang tayo pinakikinig sa isang worship song, patuloy natin ihandog ang ating buhay sa Diyos. Ang ating araw-araw na buhay mula umaga ay patuloy natin ihandog sa Panginoon. Kaya sa pagitan ng awit na ito, tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory, glory, glory to the living God. The author and the finisher of our faith. The one who created us and to be. Ikaw ang Diyos na sumasi na sa malalim. Ikaw ang Diyos na aming iniisita na araw-araw ay buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy namin inihahandog sa iyo ang aming buhay. Hallelujah. We bless you, we bless you, we bless you. We glorify your name, Lord God. Patuloy namin sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Salamat dakilang Diyos, salamat po, salamat po, salamat po. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. Ay manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy ko'y tinataas sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na ngayon ay patuloy na nakikinig ng aming online. Dalangin ko, Panginoon, mula po sa lugar na Kanya kinalalagyan, ang dalangin ko, Panginoon, ay patuloy kumamtin at patuloy na i-minister ang bawat isa. Salamat dakilang Diyos, kami naniniwala na Ikaw na lumikha ng langit at lupa, ang iyong patnubay, ang iyong paggabay ay lagi nasa amin. Dakilang Diyos, katulad ng isang isa na kung saan ang hanap ay ang tubig ng batisan, ganun ka rin hinahanap ng aming uhaw na kaluluwa. Nauuhaw kami sa tubig. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, mula po talatang 3, ang sino mang humahanap at nagbubulay ng iyong salita ay matutulad sa isang puno na nakatanim sa gilid ng batisan at namumungad sa liwalagi ang kanyang mga dahon at namumunga sa kapanahunan at ang lahat ang nang gagawin ay magtatagumpay. Salamat dakilang Ama, patuloy kong itinataas sa iyo ang bawat isa. Nilagay mo kami sa lugar, sa gilid ng batisan, upang patuloy kaming lumakas, upang patuloy na maging sariwa, at lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay. Salamat dakilang Diyos, salamat Panginoon sapagkat Ikaw din nagsabi, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay mamumunga. The fruit of our labor, Lord God, will not be in vain. Lord, ito po'y babalik, Panginoon, at patuloy na gagantimpala ang buong bawat isa. Ama, salamat dakilang Diyos
At katulad po, Panginoon, ng amin po na pag-aralan at pinag-aaralan ngayon, Lord God, ang tipanan mo sa amin ay hindi magwawakas. Sapagkat hindi tao ang tumawag sa amin, hindi tao ang nagbigay sa amin ng lakas, hindi tao ang nag-approve sa amin kung paano kami mabuhay at nagmaglingkod, kundi ikaw, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, itinataas ko ang minamahal namin Pangulo. Itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng nunungkulan sa gobyerno. Itinataas po namin din ang bawat pastor na nag-online. Bigyan mo ng kalakasan. O Diyos, maraming salamat. At sa darating na linggo, itinataas po namin ang patuloy na pagdako ng iyong mga anak sa lugar ng panambahan. Samantalang ibinaba ng aming gobyerno na modified general community quarantine, malaya na magtitipon ang 50 bahagi, 50% of our worship hall. Salamat, dakilang Diyos. Saan magbubuhat ang iyong mga anak, ingatan mo, Panginoon. Ingatan mo. Lambungan mo ng iyong kapangyarihan. Lambungan mo ng iyong kalwalhatian ang bawat isa, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa patuloy po namin idinideklara. Lord God, sa sino man naglilibhi na kagalingan, ikaw man ang may hinihintay kasagutan sa iyong panalangin. Kapatid, sinagot na ng Diyos ang iyong panalangin. Ang gagawin mo ngayon ay magpasalamat. Because God is a covenant-keeping God. God is not only promising God, He is a covenant-keeping God. Hindi lang siya ang Diyos na nangangako sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Bagamat si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, hindi kasamang napako ang kanyang pangako. Kaya ano ba mga pangako ang inyong inaangkin, aking inaangkin, sa gabay ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Panginoon. He is not only the promise-keeping God, He is not only the prayer-answering God, God, He is the covenant-keeping God. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon at sa umagang ito, saan ka man naroon, tandaan natin kung paano nung panahon ni Elijah, may naghahatid ng uwak. Sa bawat umaga, maniwala ka, sampalatayanan mo ang hinihintay mo. Today, delivered, fulfilled. Delivered, fulfilled. Sabihin natin, delivered, fulfilled. Nasa mga kamay mo na. Nasa mga kamay mo na. Salamat, dakilang Diyos, at ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na binigay sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise God, praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga natin, God is good. Praise God. So, praise the Lord. So, ako ay nagpapasalamat din at patuloy na sumasamba sa ating Panginoon dahil sa mga answered prayer. Amen? Meron pong nag-message, sabi nila, Bishop, salamat sa mga panalangin. Katulad ng sinabi ko, mag-send lang po kayo kahit sa messenger. And I will pray for you, the life in Christ, praying for you. At salamat doon sa mga answered prayer. Amen? Salamat sa mga nagbalik na sa trabaho. Salamat sa pumirma ng bagong kontrata. Salamat sapagkat na-discharge na sila sa ospital. Salamat sapagkat dating nag-positive, ngayon ay negative na. Salamat sa lahat, no? Sa Diyos tayo lagi magpapasalamat sapagkat siya naman sumasagot sa bawat panalangin, no? Ginagamit lang tayo bilang alulod, bilang tagapamagitan, katulad ng sinabi ng Bible, na kung saan ay sinasagot ng Diyos. Tandaan natin ang sabi ng Bible in the book of James or Santiago, the prayer of a righteous man is availeth much. Amen? Always available, God answering our prayers. Amen? So patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. And today is Friday. Magkakaroon po ako po ng closure sa ating po siniseries. Ang ating series ay Covenant. Sabihin nga natin, Covenant. Sabihin nga po natin, Tipanan. Alam niyo, ang Bible ay sa wikang Tagalog ko bibigkasin. Nahati ang Bible sa how many books? Alam naman natin yan. 66 books. Makikita natin doon, nahati ito sa dalawa. Ito ay ang Old and New Testament, Old Testament, and the other one is the New Testament. You know, ang malalim na ibig sabihin po nun ay, the Old Covenant
ang unang tipanan ng Diyos sa ating mga ninuno. At yung New Testament ay ang bagong tipan ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya nga katulad po ng aking itinuro nung Monday ay mayroon po tinatawag na horizontal. The covenant between man and man, the covenant between families to other families, the covenant between friend to other friend. Ito ay ang tipanan ng bawat isa. Katulad ng tipanan ni Hiram kay Solomon, katulad ng tipanan ni David kay Jonathan, katulad ng tipanan ni Joshua sa elders ng Israel. Ganon din ang tipanan ng bawat isa. Kaya sa ating paglilingkod, ang relasyong nais ng Diyos na mabuo sa atin, especially in the church, you are not so active and committed. It is not the strong foundation. That's why you are serving the Lord through your church. No, hindi po yun ang strong foundation. The real foundation, why we are serving the Lord through our church, through your church, through your ministries, hindi po you are committed. I am committed, I do it, I do it, I do it. Alam nyo, laliman natin, dahil may tipanan kayo sa. Amen? Amen po ba? Kaya yun po, ikalawa ng Wednesday ang ating pinag-aralan ay vertical. The covenant between God and you. And God initiated that kind of covenant. Ang Diyos mismo ang nagsagawa nun ng tipanang ipinangako sa ating amang Abraham. Kaya makita natin na sabi ng Bible, God will establish my covenant between you and me, between you and me, between me and you, God will establish. And the old covenant going to the new covenant will establish by the Lord. Bakit? The first covenant, nag-shed po ng blood ng ram. Ang tumigis po na dugo noong panahon ni Abraham ay dugo ng hayop. Nung inihandog ng Diyos Isaac na hindi naman natuloy, na napatunayan ng Diyos kay Abraham na siya ay susunod pa rin. Iyon ang pagpapatibay ng tipanan ng Diyos kay Abraham at sa ating mga ninuno, ang dugo ng hayop. Pero kapatid, kaibigan, the New Testament will come and God will establish it through Jesus Christ. The blood of Jesus Christ shed from the cross of Calvary. Kaya new covenant, new covenant. And God initiated it to everyone. Kaya ang Diyos ay patuloy na nakipagtipan. At hanggang ngayon, may tipanan ang Diyos sa iyo at sa akin. God will bless. Ang sabi nga ay, to you, Abraham, to your descendant, to your offspring, and to the next generation. God is a God of covenant. Amen? He will bless your generation and after generation. Kasi Abraham, Isaac, Jacob, and down to the 12 tribes of Israel, down to our generation, is still God who made and initiated that kind of covenant. Amen? Kaya, pwede ba palampakan natin ang Diyos doon? Na kahit sa gitna ng pandemic, gagawin ng Diyos ang pangako sa iyo. Kahit sa gitna ng ito, mga shortcuts na nangyayari, hindi ka magkukulang, hindi tayo magkakasakit. Hallelujah! Amen po ba? Amen. You will, sabi nga ng Bible, sa John chapter 10, itinuro ko nung Sunday, you will come in and come out, you will find pasture. No? Ikay lalabas sa intahanan, ikay lalabas, ikay papasok, ligtas kang mararanasan ang pastulan ng Panginoon. God is with you. Amen? Pero sabi nga, susunod tayo sa panuntunan ng gobyerno, kailangan may mas tayo, meron po tayong tinatawag na shielded. And ang ibig sabihin, use our wisdom. But, tanda natin, God who made you, God who make us alive, no? Ay aalagaan ka ng Panginoon. And today, Friday, maikli lang din po ito. Dahil tayo 30 minutes lang, no? Ang ating pong closure ay forever is covenant. Sabihin natin may forever. Alam nyo, naging essential at nag-usap-usap sa atin may forever, may forever. Meron tayo forever wife, forever husband. Totoo naman yan, di ba? Amen ba? Pag ang pundasyon ay Panginoon, forever yan. So, dito makikita natin, God's covenant is everlasting covenant. Amen? Okay, buksan natin ating Bible sa Psalm 25, verse 12 to 14. Kaya sabi dito, in my introduction, God is a covenant-keeping God.
Ang Diyos ay Diyos ng tipanan. God never enter into the permanent relationship apart from a covenant. Ang Diyos ay mismong pinapasok at nagbibigay sa atin ng permanenteng relasyon sa magitan ng tipanan. Kaya yung tipansay ng Diyos, kapatid, hindi magbabago yun. Yung tawag sa iyo ng Panginoon, hindi magbabago yun. Mahal ka ng Panginoon. Bagamat ang tao, minamarkahan tayo. Bagamat ang tao ay nagsasabi ng negatibo sa iyo. Pero kapatid, the one who called you is faithful. Amen? He never abandoned us. And that is your God. Our God is a covenant-keeping God. Psalm 25 verse 12. Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the way they shall choose. Gagabayan tayo sa ating buhay na pinili. They will spend their days in prosperity, and their descendant will inherit the land. So makikita natin yung covenant ng Diyos kay David. In my closure, makikita po natin yung 5 mahalagang bagay, positive covenant, na sa buhay ni David during that time. But before we proceed, dito makikita natin in verse 13, they will spend their days in prosperity. Tandaan natin, they will spend their day in prosperity. Ang ibig sabihin, ang mga araw mo ay pagpapalain ng Panginoon at ang iyong kanununuan ay mamanahin ang lupa. The Lord confide in those who heart in Him. He make His covenant known to them. Kaya makikita po natin si David, makikita natin dito, meron pong napakahalagang 5 bagay sa buhay ni David. Was a man of 5 positive covenant. He never lost in battle. He never lost. Patuloy siyang pinagpala ng Panginoon. Una, David a covenant with God. Una, si David ay may tipanan sa Diyos. Kaya itong 5 positive way of covenant, he never lost his battle. Hindi siya po natalo sa labanan. Kaya dumating ang sandali, si Saul, 1,000 pinapatay, si David, 10,000. The increasing of glory because of God's covenanted to David. And David had a covenant to the Lord, he never lost his battle. Hindi po siya natalo sa tinatawag na labanan. Kaya kapatid, anuman laban natin sa buhay, hindi ka matatalo. Magtatagumpay tayo. David had a covenant with God. Another one, David had covenant with Jonathan. Meron pong ipupulpil na covenant si David kay Jonathan. Alam nyo, nung akin pong binaybay ang buhay nitong 2 magkaibigan na ito, dumating ang sandali, wala na po sa kapanunungkulan si Saul bilang ama ni Jonathan. Alam niyo ba, bilang tipanan ni David at kay Jonathan, because of friendship and relationship, nung po si David na nakaupo bilang hari, ipinahanap niya kung may natitirang lahi ni Saul o ni Jonathan. Alam niyo, may natagpuan, si Mephibosheth. Kala namang lahi ni Jonathan, nalimutan na. Pero pinatunayan ni David, binuhay ni David at hindi nalimutan ang tipanan niya. Kaya mga kapatid, kaibigan, napakahalaga yon. And another one dito, David had a covenant with his men at Ziklag. Meron siyang tipanan sa kanyang mga tauhan na talaga makikita natin kung paano sila nagsasama, kung paano sila nakikipag-battle. He never give up their fight to all enemies. Alam niyo, sa pamagitan nito, malalaman natin ang tipanan. Sa oras na masasaya, sama-sama, sa oras ng kalungkutan, masasaya, sa loob ng pagpapala, magkakasama, ay paano pag oras na kung saan ay buwisan ng buhay. Kaya makikita natin si David, itinaya niya ang buhay sa kanyang mamamayan because of his covenant. Kaya laliman natin ang tipanan ito. Then David had a covenant with the tribes of Judah. Meron talagang tipanan din si David sa tribo ng mga taga-Judah. Kaya makita natin, he never lost his battle,
for the sake of His covenant to the Judah, to all peoples. Kaya makikita natin ay forever is the covenant of the Lord. Hindi yun. Kaya first, second, third, fourth. And the last one, they be the covenant with the whole tribes of Israel. No? Bilang hari, mayroon siyang tipanan sa buong bayan ng Israel. Kaya makita natin kung ito ay nagawa ni David, napakahalaga. In my close, meron pong dalawa lang akong biniiwanan sa inyo. God's part in the covenant and man's part in the covenant. God's part, provision, and God's promises delivered and fulfilled. Kaya yan po yung parts ng God sa tipanan. Ano to? Yung mga provision, yung mga pangako ng Panginoon ay hindi niya ito malilimutan. At ito pa nga ay binigay ng Panginoon, God ordained that kind of covenant, the sacrificial object. Kaya makita natin ang Panginoong Jesucristo ang naging sacrificial object, no, to strengthen and to bless every one of us through His covenant. Kaya makikita natin yung tipanan ng Diyos. And another part of God for His covenant ay ito, no? Napakahalaga na He will not leave you nor forsake you. God fulfill because of His word. Siya'y nangako na hindi ka iiwan at pababayaan. Nakita niyo sabi ng Diyos kay Jeremiah sa chapter 1 verse 12, Jeremiah, anong nakikita mo? Yaan ang gagawin ko sa Israel. Kaya sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12, babantayan ko ang aking mga salita upang ito ay magkaroon ng katuparan. Kaya makita natin si Jeremias bilang katipan ng Diyos sa lahat ng ipapagawa sa kanya. The parts of God ay ginawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, mayroon pong bahagi ang Diyos sa tipanang ito. At gagawin ng Panginoon ang tipanang yon sa iyo. At dadako tayo, ano ba ang part natin sa covenant? No? Ano ba ang ating parte? Kung ang Diyos ay may part, sa covenant, sa tipanan, tayo ay may parte din. Ang part natin na ito, to receive and accept that covenant. Amen? Tinatanggap mo ba na ikaw ay kasama sa pakikipagtipan? Kasama tayo. At ang sabi ng Bible, hindi lang ikaw, pati ang iyong pamilya, pati ang lahi mo, ay kasama sa tipanan yun. Hallelujah! Ano sabi ng Genesis chapter 12? Ang magpala sa iyo, pagpapalain ko, ang sumumpa sa iyo, ay susumpain ko, ang sumakit sa iyo. Kaya sabi nga ng Bible, the battle is not yours, the battle is mine. Kaya sa sino man nagpapala sa iyo, God will bless. No? Amen? Pag pinagpapala mo, pastor mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero pag kinars mo ang pastor mo, ikakars din tayo. At yun ay hindi na sa pastor, maging sa iyo. Sino man magpala sa iyo, pagpapalain ng Diyos. Bakit? Meron kasing tipanan ang Diyos sa iyo. Na sa loob at labas, ikay pagpapalain ng Panginoon, pati ng inyong pamilya. Yan ang tipanan ng Diyos sa iyo. Ang ibig sabihin, everlasting covenant from the Lord. Nobody can touch you. Amen? Kaya sa kamambansa na roon, ang provision ng Diyos ay isa sa iyo. Ang sabi nga ng Luke chapter 2 verse 52, bagamat ito'y kinote ito sa pamagitan ng pangako sa Panginoong Jesucristo na He will grow with wisdom and stature and He get the favor of God and men. So, nais kong i-quote din sa bawat isa. Tayo po ay lalago, ikay lalaki, na magkakaroon ka ng karunungan at makukuha mo ang pabor ng Diyos at ng tao. Amen? Kaya, hindi malilimutan ng Panginoon yan. And that is your part and my parts to receive and accept the covenant. Then, another one, last, our part with regard to Abrahamic duty to keep the covenant intact. Ang kailangan ito, mga kapatid, ay alagaan natin ang tipanan yun. No, na walang makapagbabago. Ano man ang sitwasyon, ang Diyos ay hindi nagbago sa iyo, kaya yun lahat. Kaya, anuman ang ating gagawin, anuman ang ating pagpipray, anuman ang sitwasyon, remember this, God is a God of covenant.
Ang tipanan ng Diyos ay hindi matatapos sa iyo. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Hindi malilimutan ang iyong mga gawa. Di ba sabi nga ng Bible, God will not forget your work. No? Napakahalaga. Kaya sa umagang ito, sa ating pananalangin, ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Gawin natin ang ating bahagi sa tipanan niyo. Tanggapin natin ang Panginoon, manatiling intact sa covenant, yung pangako natin sa Diyos ay gawin natin, at ang pangako ng Diyos ay gagawin sa bawat isa. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, saan man naroon ang iyong mga anak, ang tipanan mo'y mananatili hindi lamang sa amin, kundi sa aming sa aming lahi. Ang tipanan ng Diyos forever. No one can close the door. No one can touch everyone. Sapagkat we are under your care, we are protected by your blood, we are protected by your covenant. Katulad ng sabi mo sa John 10:9, makakasumpo kami na sariwang pastulan. Kaya Ama, saan man naroon ay iyong mga anak, kapatid, ang tipanan ng Diyos ay nananatiling buhay para sa iyo. Malayo ka man sa pamilya mo, malayo ka man sa mahal mo sa buhay, aabutin ng Diyos ang iyong pamilya, aalagaan ng Diyos sapagkat may tipanan ang Diyos sa iyo. Hindi lang sa iyo, sa pamilya mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa mga susunod na saling lahi mula sa iyo. Kaya sumayo ang pagpapala ng Panginoon. Lord, I pray, continue to release the blessing of God. Ingatan mo ang bawat isa. Ito'y aming idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Muli, ako po si Pastor Jimmy Evangelista na nagsasabi, life is amazing, winning is our calling. God bless us all.